Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa sa unang araw ng taon, patuloy tayong paakay kay Maria, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo at ating ina, upang tayo'y gabayan sa patuloy na buhay ng kabanalan, sa patuloy na buhay ng kabutihan. Sa pagsimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwalang mahal na ina. Ipalasab mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, itinuturo ng Panginoon ang paraan ng pagpapalang gagawin ng mga saserdote para sa kanyang bayan. Ito ay panalangin ng kapayapaan at pagkabay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Sa ikalawang pagbasa, ipinapangaral ni Apostol San Pablo ang pakikilakbay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na isinilang ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa mabuting balita, namalas ng mga pastol ang mukha ng Panginoon sa pagkakita sa bagong silang na sanggol, kapili ng kanyang mga magulang, ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Magsitayo po ang lahat. Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga bastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga bastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa buhay natin, karaniwan tayo ay laging mayroong ginagawa. Karaniwan ay meron tayong iba't ibang mga karanasan. At sa karanasan na ito, kung minsan ay meron tayong nakakasama, tumutulong sa atin, nagbibigay ng lakas ng loob sa atin, nagbabagaang sa lahat ng ating ginagawa. Halimbawa na lamang ang isang bata na ngayon pa lamang mag-aaral sa eskwelahan ay sinasamahan ng kanyang magulang, ng nanay o ng tatay o ng kapatid. Kapag siya ay nasa paaralan, ang kanyang kasama ay ang kanyang guro. O kaya naman tayo ay pupunta sa isang lugar na hindi natin alam. Minsan ay sinasamahan tayo ng ating kaibigan. Kapag tayo ay magtatrabaho, ay nariyan ng ating manager o supervisor na siyang gumagabay sa atin upang maging laging tama at makabuluhan ang ating ginagawa. Meron tayong laging kasama at dahil dito ay nagiging maayos ang ating ginagawa. Tayo ay sinusubaybayan, tayo ay ginagabayan sa makabuluhang gawain. At siguro yan ang ating titingnan ngayon sa ating magdiriwang ng banal na misa, kung saan ay makikita natin na tatlo ang ating inaalala, tatlo ang ating ibinagdiriwang. Una, kung ating bibilangin ang araw simula noong December 25,
Ngayon ang ikawalong araw na magdiriwang ng Kabaskuhan. Ito po yung tinatawag natin sa liturhiya na Oktaba. Mahalaga yung 8 araw na magdiriwang ng Kabaskuhan upang mapahalagahan ang pagsilang ng ating Panginoon. Ikalawa, ang ating pagdiriwang ay mayroong ugnay sa ating unang taon o unang araw ng taon, January 1. Ibig sabihin, sa pagsisimula pa lamang ng taon, tayo ay naririto na sa ating simbahan, kasama natin ang ating Panginoon, pinapupurihan at ating siyang dinadakila. At ikatlo, sa ating pagdiriwang, ito'y kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kung titingnan po natin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos, ay sinasabi sa atin ng simbahan na sa pagsisimula lamang ng ating taon, unang araw pa lamang, ay kasama na kaagad natin si Maria. Si Maria ay hindi lamang ina ng ating Panginoong Hesukristo, siya rin ay ina ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kung titingnan po muna natin kung ano ang ginampanan sa buhay ni Maria sa anak ng kanyang sa anak niyang si Jesus, makikita natin na marami siyang ginampanan. Naroon na siya ang nangalaga kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Si Maria ang nag-alala nung mawala ang ating Panginoon sa templo. Si Maria ang unti-unting gumigising sa kabutihan loob ng ating Panginoon. Si Maria ang gumising sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya ng ating Panginoon. Malaki ang ginampanan ni Maria sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yun din ang makikita natin sa araw na ito. Bilang mga anak ni Maria nung tayo ay binyagan, tinanggap natin ang pangalan ng ating Panginoon, kaya nga tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. Pero ano ba ang magiging papel ni Maria sa atin? Ano ba ang inspirasyon na ipahahayag ni Maria sa atin? Na kung ating titingnan, yayakapin at gagamitin sa ating pamumuhay at sa ating pananampalataya, makikita natin na tayo ay umuunlad sa ating pagiging anak ng Diyos o sa ating pagiging anak ni Maria bilang kapatid ng ating Panginoon. Ano-ano ang gagawin at magagawa ba ni Maria sa buhay natin bilang kaniyang anak? Una, kung titingnan po natin si Maria bilang ating ina, siya ang ating magiging modelo ng pananampalataya kay Jesus. Ano ba ang magiging modelo ng pananampalataya ni Maria? Ito ay laging merong kinalaman sa kanyang pakikinig sa salita ng Diyos. Siya ay nakinig sa sinabi ng anghel, ikaw ay maglilihi ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay nakinig sa kanyang anak nang ito ay mawala sa templo. Nang makita niya ay sinabi ng ating Panginoon, bakit ba? Di ba dapat alam mo na ako ay nasa tahanan ng aking ama? Nang si Maria kasama si Jesus nang sila ay nasa kasalan sa Kana, lumapit si Maria sa kanyang anak, anak, wala ng alak ang mga ikinasal. Naroon ang patuloy na pakikinig ni Maria sa kanyang anak na sinabi ni Jesus, ano ba yung pinagkakaabalahanan mo, ginang? Hindi ko pa panahon upang gumawa ng himala. Nakikinig lagi si Maria sa sinasabi ng kanyang anak na si Jesus. At iyon ay kanyang inilalagay sa isip, iyon ay kanyang inilalagay sa kanyang puso, iyon ay magagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At ganun din ang dapat nating makita bilang mga anak ng ating mahal na Birhen, na tayo kaya tayo ay nagsisimba. Dito natin paulit-ulit na dinadagdagan ang maraming mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. May kinalaman sa ating Panginoon, may kinalaman sa simbahan,
may kinalaman sa ating pagiging alagad. Kaya kapag po tayo ay magsisimba, lagi po nating aalalahanin ang magandang katangian ni Maria, nakikinig sa salita ng Diyos, nagninilay sa salita ng Diyos, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Sana iyon ang makita sa buhay natin bilang anak ng ating mahal na Birhen. Ikalawa, kung makikita po natin, si Maria ay laging nangangalaga sa kanyang anak. Siguro sabihin natin na ang isang ina ay tunay na laging nagpapakita ng kanyang pagiging ina sa kanyang anak. At pag sinabi nating ina, isa sa magandang katangian niya ay ang kanyang pagmamahal. At pag sinabi nating pagmamahal, iyon ay laging nangangalaga. Nung bata pa ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi pa niya masyadong naipapakita yung kanyang kapangyarihan at katalinuhan. At isa si Maria sa humubog nito, makintal at gisingin sa puso ng kanyang anak na si Jesus ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang gagawing misyon sa hinaharap. Naroon ang kanyang pangangalaga sa kanyang anak na si Jesus. At yun din ang lagi niyang ginagawa sa atin. Bilang mga Kristiyano, ay nakikita natin yung mga ginawa ni Maria, yung kanyang pagbabakita sa iba't ibang panig ng daigdig, ang kanyang mga aparisyon. At anong uri ng pangangalaga ang ibinibigay sa atin ni Maria? Lagi niya tayong tinatawagan na kung tayo ay naligaw ng landas, ay magbalik sa daan patungo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga lagi niyang sinasabi sa kanyang pagbabakita, magbagong buhay kayo, lagi kayong magdasal ng rosaryo, ikwento niyo ang buhay ng aking anak na si Jesus. Ang pangangalaga ni Maria ay naipapakita sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay nagkakasala, naliligaw ng landas. Siya ang tumatawag sa atin upang magbaligdaan patungo sa landas, patungo kay Kristo. At kahuli-hulihan, si Maria bilang ating ina ang laging namamagitan upang tayo ay tumanggap ng awa. Diba, minsan kapag tayo ay nagdarasal, marami tayong hinihingi sa ating Panginoon. At minsan ito ay pinadadaan natin kay Maria. Mahal na Birhen, mahal na ina, sana po ay matapos na ang aking pagsubok. Sana po ay matapos na ang aking problema. Mahal na Birhen, sana ipamagitan mo ako sa iyong anak na si Jesus. Ipamagitan mo ako sa Diyos Ama upang ang aking karamdaman ay mapawi na. Mahal na Birhen, sana po bilang isang Kristiyano, tunay kong maipakita ang aking pagbabagong buhay. Tunay kong maipakita ang kabutihan at kabanalan ng aking pagiging Kristiyano. Tayo, minsan, ay humihingi ng panalangin ng mahal na Birhen. Siya ang namamagitan sa atin upang tayo patawarin at gabayan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po sa ating pagdiriwang ng banal na misa, hindi lamang po natin makikita ang titulo ni Maria, ang ating nakikita ano ang nagiging papel niya sa atin bilang ating ina. Sana patuloy natin siyang pakinggan, patuloy natin siyang tularan, patuloy tayong paakay sa Kanya patungo sa Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang pananampalataya. Sumasambalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo.
sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, puno ng pag-asa at pagdiriwala sa kabutihan ng Panginoon, kasama ni Maria ating idalangin, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway laging maging tagapaghatid ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway isulong ang pagmatagalang kapayapaang nakabatay sa pagkilala sa karapatan at karangalan ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, naway maging ligtas sa anumang kapahamakan sa buong taon, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Sama-sama nawa tayong magbahagi ng tulad ni Mariang Ina ng Diyos patungo kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga yumao ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kadahimigan po ng ating puso, idalangin po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Amang simula at wakas ng lahat, loobin mong maging mabiyaya ang taong ito. Buhayin mo sa amin ang diwa ng pakikibahagi upang makamit namin ang layuning minimithi sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, pag-aalay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, mamagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagbumulat nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kabisang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos sa totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na biring totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyang banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon naman, nung matapos ang hapon na ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa mag-ala-ala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang mag-ala-ala sa pagkamatay at waling magabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos, ayon sa aral ng pananampalataya at pag-ibig, awitin natin ang Ama namin.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, bagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kabayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang magkakapatid, magbigayan kayo't maghangad ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Pagsiluhod po. Mga kapatid, narito si Kristo, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaaniyahan na makisala sa pagdiriwang ng banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mabagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kabisahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami nagsalo-salo sa biging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at patuloy niyo sa buhay ang tunay at makabuluhang pananampalataya kasama si Maria. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.